Ito, mayroon tayong gagawin inverter welding machine. Ang brand niya ay Contender model CIW 200. So, branded tong welding machine na to mga bro. Yan, by ano siya, gawa ng Powercraft. Yan, so branded. So, ang problema nito, wala siyang power. So, plug in natin. Bali, pinadaan ko lang sa test valve. So, ayan. Hindi naman umiilaw yung ating test valve. Ka-power na yan. Pero yan, wala siyang power. Walang power. Okay, buksan lang natin. Kanina, inverter welding machine na naman yung ginawa ko. Makita yung problema niya, may power pero walang output. Nagpalit ako ng ito yung pinagpalitan ko, hindi na kinuha ng may-ari, SG3525. So maganda din sana yung trouble nung kanina eh, kasi ano siya, may signal galing sa kanyang PWM IC. Kaya lang ano siya, kulang yung ano niya, yung duty cycle niya, yung signal. Kaya wala akong nasusukat na AC volt papuntang driver transformer. So yun lang yung pinalitan ko kanina, makita na ano, 450A, pero yung ginamit na IGBT dadalawa lang. So ito, so hindi pa to nabubuksan, no? Madumi. Yan. Okay, bali press ko muna mga bro. Kasi makati yung ano nito, lookbook eh. So ito, kita lang natin yung laman. So bali yung ginamit na IGBT 4. Yung kanyang output diode 5. Main filter capacitor 3 na 470 microfarad by 400. Yung kanyang diode sa primary, malaki din, malaki. Medyo malaki din yung kanyang transformer. So check natin. So check ko muna kung ano. Check muna natin kung may shorted. Kasi kung may shorted dun sa kanyang IGBT, hindi talaga ito magpa-power. Iinit lang yung thermistor. Kasi ito maganda, meron siyang relay. Hindi gaya ng ginawa ko kanina na makita walang relay. Napaka-delikado gumawa ng mga ganong welding machine. Kailangan nyo ng test valve sa pag-testing para hindi masabugan. Gate to emitter, ayan o, 1 meg. So yung mga ibang IGBT, may nakukuha tayo ditong mga 20 ohms to 30 ohms. Dito wala, so ibig sabihin kukunti yung resistor nito sa ano, sa gate. Ano na lang, so yung ano, yung IGBT gate to gate, magkatabi. Ayan, meron siyang 19.9 to 20 ohms. Doon sa kabila dapat ganyan din. Ayan, 20 ohms. Pag reading natin ng
resistance, collector to emitter, wala namang mababa na reading. So, okay siya. Doon sa diode, 5 diode to. Ayan, 0.247. So, check natin ngayon kung bakit wala siyang power. So, ito yung papunta sa fan. Yung ano na to. So, 24 volts yung kanyang fan. Okay, single supply lang yung ginamit dun sa kanyang low voltage power supply. Yung iba yan, 24 at saka positive 15, negative 15. Pero ito, 24 volts lang. So, check natin. DC volts tayo. Ayan, DC volts. Padaanin muna natin sa test valve. Yung pag-troubleshooting natin. Ayan, DC. Pa-DC volt. Posibleng wala yan eh. 1.7 lang yung doon sa mismong terminal ng fan. Hindi naman umiinit yung kanyang thermistor. Yung katabi ng relay. Okay, check natin kung nakakarating ang supply na 300 volts doon sa MOSFET. Power on. So, check natin yung DC nya. Meron tayong 288. O, nakakarating naman doon sa drain ng ating MOSFET. So, hindi naman shorted yung diode sa 24 volts. So, hindi naman shorted, wala namang shorted sa secondary. Ito yung diode ng, pakita lang natin. So, yung diode ng 24 volts, yan, okay naman. Yung ating 288 volts, nakakarating naman sa drain ng MOSFET. So, ang posibleng problema nito ay dito, yung kanyang driver. Nagdra-drive sa kanyang MOSFET. So, yun yung i-check natin mga bro. Check ko lang. Then, balik tayo. So, ito mga bro, after kong matest, tinanggal ko yung kanyang MOSFET. So, open ang kanyang drain to source. So, problema natin, naubusan tayo ng pamalit. Kaya, ang lalagay ko na lang to. Lalagyan ko na lang to ng power supply dyan. Meron ako dyan power supply na 24 volts. Kasi kailangan nating kailangan nating maayos agad. Kasi marami pa tayong gagawin dyan. At saka gusto din ng customer na makuha mamaya. Kaya yung mga ganito na repair,
kailangan mabilisan para makarami tayo, and then okay lang naman kung maglalagay tayo ng power supply. Pero yung mga ganitong paraan, minsan ayaw ng mga viewers natin. Gusto nila may balik sa dati. Pero may mga dahilan naman kasi. Wala tayong parts, naubos ang parts, saka kailangan magawa natin agad para marami tayong matapos. Marami pang welding machine dyan na gagawin. So, ang susunod natin gagawin dito ay susupplyan ko muna ng 24 volts yung ano niya. Kasi yung ginamit naman dito, single supply lang, 24 volts. Hindi yung kagaya ng iba na meron siyang positive 15, negative 15, 24 volts. Ito isa lang, 24 volts lang. Positive 24 volts. So, pwede nating supplyan yon and then i-check yung signal para malaman natin kung buo ba yung kanyang controller board na to. So, dito yung kanyang PWM IC. Okay, mag-hook up lang, maghihinang lang ako ng wire dyan mga bro, para doon natin iipit yung supply. So, supplyan natin ng 24 volts. So, ito yung pang supply natin. So, yan, 25 volts. Ipit lang natin dito. Yan sa positive. Ayun, nagka-display siya. Kaya lang sira na yung display niya. Ay, okay, kala ko nasira. Ay, sira nga. Sira yung zero. Hindi buo yung zero niya. So, meron din siya mga bro. Nako. Ayaw umikot yung fan. Ayan o. Check na natin. Ay, ito yung dahilan kung bakit nag-overheat yung MOSFET. Sira yung fan, mga bro. Mahigpit oh. Dumiikot. Pero naka ano naman yan. Ito yung supply ng fan oh. Check natin kung meron dyan. Meron dyan kasi dyan naka ano naka connect yung ano natin supply. Ito yung sa fan, papunta sa fan. Ayun 25 volts pero hindi maandar yung fan. Nako, bali na dagdagan pa ng ano to. Sira yung fan pa pala. Okay, check natin. Check natin yung kung meron siyang signal. So, papakita lang natin yung test point natin dyan. Ayan meron namang test point dyan na doon sa ano natin, dual MOSFET. 4688. Pero kahit na hindi 4688 yung ginamit dyan, pare-pares lang din. Nagkakatalo lang doon sa current rating. So, ito yung test point. At saka, ito. Okay, check natin mga bro. Kung meron siyang square wave dyan. Pag ganitong ano na, magde-December na. Hindi lang TV yung malakas, nagsasabay-sabay. Welding machine, audio. Kung minsan natin alam yung ano natin gagalawin. So, check ko na dun sa yan, yung ating dual MOSFET. Ayan malinis naman yung kanyang
Malinis naman yung kanyang square wave. Ayan. Siyempre, ganyan din yung signal sa kabila. Ayan. Pag sinukatan ko yan ng AC, pag analog, check natin sa analog. 50 volt AC. Doon na din sa mga test point na yon, sa may dual MOSFET. Papunta na sa sa driver transformer. Drive doon sa mga gate ng IGBT. May makukuha tayo dyan na nasa 50 volt AC tayo. 25, 26, 27. So ito hindi pare-parehas yung nakukuha natin dito Huwag kayong magbase doon sa ibang design, ibang model. So pantay naman 27 volt AC. Oh, tama. 27. Saka pantay, hindi gumagalaw. So, ayun na lang mga bro, yung gagawin natin dito. Para magawa natin agad. Salpakan ko lang ng power supply. Tapos, balik tayo mamaya. Pang testing natin. At saka yung fan pala, palitan ko na din. Yung fan. So, ito na mga bro. Bali, nailagay ko na yung power supply. So, pakita lang natin yung ginawa nating setup. So, ayan, yung nilagay ko dito na power supply ay yan, yung mga nabibili online na meron siyang output 24 volts o 4 ampere. So, ayan, nilagay ko na lang dyan. So, ito, baka tatanong nyo, ba't di mo na lang nilagyan ng 4 wires? Baka sabihin ng mga viewers natin. Kung meron akong 4 wires, nilagyan ko na siya kasi matagal na akong hindi gumagamit ng 4 wires. Yung STRW yung ginagamit ko. Pero dito, hindi naman to pwedeng lagyan ng STRW dahil iba yung kanyang feedback. Pero sa susunod, gagawa tayo ng feedback para sa 24 volts para magamit natin yung STRW dito. Kasi yung STRW, mura lang. Ito, mahal tong power supply na to. Mas mahal pa to sa 4 wires. Kaya kung meron tayong 4 wires, so nalagyan ko na sana. Kaso wala na, matagal nang wala sa akin ng 4 wires. So ayan na. So mas matibay naman to mga bro na power supply kaysa yung dati. Kaya goods naman to. Tapos yung kanyang fan, ito yung original na fan niya. Ayan ito yung dahilan kung bakit nag-overheat. Buti nga yung yung low voltage power supply lang yung bumigay. Kasi kung bumigay yung nito, yung mismong power niya, yung nagbibigay ng pwersa para makapag-welding siya. So ito yung kanyang mga IGBT. So 4 din yan, IGBT. So mabigat-bigat din pag yan yung nasira. So ito, testing na natin. Kaya advice natin doon sa may mga welding machine, pakiramdaman nyo yung welding machine nyo kung umaandar pa yung kanyang fan. At saka kapag nagwe-welding kayo, meron kasi yung iba nagwe-welding pag hindi pa sila mag-weld, pinapatay yung welding machine. So wag nating gawin 'yon. Dapat kahit hindi tayo welding, naka pa rin siya, naka-on habang nagtitik-tik tayo doon sa mga winelding natin o nag-grinder. Ayun, naka-on pa rin hanggang sa gamitin natin yung welding. So ito, hindi ko na ipapadaan sa test valve
tinesting ko naman na kanina to sa test. Pinadaan ko naman na to kanina sa test valve. So, plug in lang natin. Yun, baka sabihin nyo 713 na sira yung kanyang zero. So, 13 ampere yan. So, ayan o. 83. So, yung full nito, 165. So, naka 160 lang din kasi yung ano niya eh. So, itong welding machine na to, 200 ampere yung model. Pero yung laman, matindi yung laman. Hindi gaya ng mga mamurahin lang na welding machine. Kahit konti ang laman, sinasabi na 350 ampere, 450 ampere. So ito, branded na welding machine. Check natin yung output, tapos subukan natin pang weld. So ayan, meron na siyang 53 volt DC. So sukatan natin yung voltahe ng power supply na nilagay natin. So 24 volts yan. Ayan, sakto na 24 volts. Mas matibay pa to mga bro kaysa yung dati niyang supply. Okay, subukan natin pang welding. So ayan, bali 96. Subukan natin sa 96. So ayan, okay na to. Pwede na natin tong sarahan. So ayan, pwede na natin tong sarahan mga bro. Kung nagustuhan nyo yung ating video, like, share, and subscribe. Maraming salamat. Walking alone the streets.